Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is G2 and right now ang guest po natin is isang former BPO recruiter in the Philippines. Let's all welcome Sam. Hello po everyone, good evening po. Hello Sam, kamusta? So far so good naman po. Manageable naman po ang mga stress sa buhay. So, yun lang naman. Okay, that's really good to hear. So by the way Sam, before tayo magsimula doon sa call center application, may mga iba ka pa bang pinag-aabalahan ngayon? Aside sa work mo ngayon? Actually, from work as moment, wala naman po. Mostly na po, playing sports yan. Badminton, table tennis, and volleyball. Yun po. Okay. Kasi during my, from high school, from LM actually, from LM up until college talaga, varsity po ako ng iba't ibang sports. So, mostly talaga, natatak na sa sa bisyo ko yung sports, ganun po. Yes po. Okay, ito na Sam. First question, bakit ba ang hirap pag-apply sa call center sa Pilipinas? Actually, first of all po, ang hirap mag-apply sa call center sa Pilipinas. Una po kasi is yung standard na minimit ng company. Siyempre po, hindi naman po pwedeng magtanggap lang sila na magtanggap ng applicant. Every company has its own standards and criteria naman po. Pag pipili sila ng mga applicants sila. And the thing is, another thing po pala is, yung sa mga applicants. Mostly din po kasi ng mga applicants, sabihin natin na tamad na. Pag narinig nila, kahit sabihin na one day approval or one day hiring sila, pag mga bandang mga 5 or 4, ganyan, kasi pag mga ganun po, mostly full day po from 8 to gantong oras, ganyan. Pag mga ganun po kasi based sa experience ko, talagang mga 4 pa lang po, hindi na nila tinatapos yung yung mismong process ng one day hiring. And ano pa ba? Siguro another thing is yung sa fear din ng mga applicants na kailangan yung sa kanila, yung nakatatak na sa kanila yung stigma na kumbaga kailangan bago ka mag-BPO sobrang galing mo mag-English or sobrang marunong ka talaga sa English from the grammar itself kung kailan ka magsasalita and kailangan well communicated ka to other people talaga yung ganun po. Okay. So, based on your standard, Sam, ano ba yung tamang comm skills lang para pumasa sa call center? Actually sir, as long as naman po, as long as nandun yung thought ng sinasabi mo and it's good to go na po. As long as you know how to communicate at as long as you know how to resolve a certain problem. Kasi sa BPO, mostly kaya ka nasa BPO company is mostly mga customer service. From the word itself, customer service, pagsisilbi mo yung customer on whatever needs na kailangan nila from the resolving of tasks, from yung mga discounts and such, mga ganun po. So, for me, when it comes to communication skills po, okay yung kahit average ka. It's not about on grammar lang talaga po. It's not about on how you, your accent, ganyan. Pero it's more of how you resolve a certain problem and kung paano ka siguro, kung paano nyo po ma-handle yung isang situation. Kasi from on a perspective of a certain recruiter po, mostly po talaga ang tinitingnan ko, wala sa akin yung grammar and yung kung paano siya magsalita, whether barok siya mag-English or what, as long as kaya niyang i-resolve yung issue. And andun yung thought nung sinasabi niya. Kasi even Americans are not perfect, even though yun yung nila, mother language nila, yung English. So, hindi sila perfect kahit sa grammar, madalas sila pa yung madalas magkakamali. Pero hindi naman yun yung tinitignan ng mga Americans. Hindi ka naman nila sasabihin na, I don't like you because your grammar is wrong, ganito, ganyan. Mostly, kung paano mo sila i-handle, i-cater as a customer service personnel, kung paano mo i-handle yung mga situation na kailangan nilang ma-resolve. In a daily basis, gaano karaming aplikante ang pumapasok sa BPO company na pinapasokan mo dati and ilan yung porsyento ng pumapasa at bumabagsak? In a daily basis po, since naka-work at home ako nun, ang quota namin is madalas mga nasa 20, ganyan. Quota namin po yan. Pero, ang pumapasok po sa akin na applicants is nasa 300. So, Oh, from my. sobrang dami po.
And the thing is, from morning up until to the end of my shift, tinatawagan ko po yun. And yun nga po, like what I've said, kaya mahirap pumasok sa BPO even though, ano na po yun na, nasa bahay-bahay na po nila yun. Kasi kami na po mismo yung nagtatawag for them. Mhm. So, ang nangyayari po, minsan di sinasagot. Minsan kapag pinasahan mo ng assessment, hindi nila sasagutan yung assessment. Pag tinry mong um, tinry mo ulit silang i-contact, ang gagawin naman nila is i-block ka nila. So, yun po. Madalas naman pong mangyari yun sa amin. And kaya medyo mababa lang din po yung quota namin so far. Mga nasa 20. Pero yung 20 na po na yun is sobrang hirap na pong ma-reach for us. Kasi kailangan po talaga yung sa 300 na yun, mostly talaga is kailangan ang makakapasa is nasa 100 plus sa assessment pa lang. Kasi may another assessment pa po sila. So, doon po namin sila, parang kina-cut down kung sino pa yung makakapasa pa. So, kailangan po every cutting namin ng applicants, may endorse kami kahit 20. Pero as for me naman po, hindi naman po ako as a recruiter. I'm not like the other recruiters naman po na parang kung kulang siya sa comm skills or what, binabagsak ko na. Mostly na-endorse ko pa rin. So mga by that time, siguro po, during my time po, nakakapag-endorse ako kahit mga 60 personnel. Ang inisip ko po kasi, it's not all about communication skills. It's all about how you resolve the problem. So yung communication skills naman po is natututunan sa training. So kung doon pa lang sa unang phase ng recruitment is ika-cut down muna sila. Ano na pong gagawin ng mga trainer natin, di ba? Kung maayos na yung communication skills nila and such, tuturuan na lang. Parang nagiging hayahay yung ibang natin, trainer. So, ang for me po kasi, mas maganda yung yung i-enhance yung talent nila. Parang, mas iba po kasi yung legacy na yun eh. Na, from ganitong company ako, dito ako gumaling, dito ako nakaranas ng ganito. Ganun po. Yun po ang mindset ko so far as a recruiter po talaga. May mga applicants ba tayo na pag-apply nila red flag kagad? Marami po, sobra. Especially yung mga tenure applicants na po talaga. Yung marami ng company. Yun po ang red flag sa akin is pag ini-interview ko sila na nalalaman ko kagad kung nag-aawol sila or balak lang lumipat lang, ganyan. May mga company issue sila. So, first red flag yun, yung mga nag-aawol. Another thing is yung mga, syempre, mayayabang po. Hindi po sa akin. Akin po kasi okay na yung wala kang masyadong communication skills, hindi ka marunong mag-English or barok yung English mo, pero you're naman po, as long as humble ka. So, magaling ka, yes, pero kung pinapangunahan ka ng behavioral problems mo, I think it's naman po, it's not on my side po na parang tanggapin sila. So, mostly pag ganun po, pinapahirapan ko po talaga, especially sa interview. Kung ano po yung mga parang mahirap na tanong, yun na po yung tinatanong ko sa kanila. Yun po. Okay, so napaka-importante rin syempre ng character ng isang aplikante. Yes po. Kasi nag-a-apply ka for the company and yung company is may mission and vision din po. So, kailangan tinatanggap po namin is yung pasok din sa mission and vision ng company. It's not just dahil marami kang experience or what, magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganyan, may knowledge ka about a certain thing or what. Pero kasi kung hindi pasok yung value mo sa value ng company namin, then sorry to say, pero it's not, parang it's not for you talaga. Ganun po ang inaano ko. Pero was there a time na nakatagpo ka ng aplikante na medyo maraming company pinasukan, maraming AWOLs, ganyan? Do you think meron pa rin siyang chance sa pumasa sa'yo? Hindi na po. Sa akin, wala na po. Kasi kung doon pa lang sa dati niyang company, ako po kasi as someone na nasa human resource, kung doon pa lang sa company niya dati, nag-aabol ka na, hindi ka nag-resign ng maayos, hindi ka nag-clearance, tas pasok ka sa isang company, parang sobrang red flag na po yun eh. Kasi para kang para kang nagpapasok ng kaaway sa sa tropahan nyo at gagawa ng issue or what. Mahirap po yun kasi parang na siya eh, parang nagiging sakit na siya ng madalas ng mga ng ibang nag-a-apply. Na akala nila porket sa BPO hindi ka nabibigyan ng proper sanction, mag-aawol ka na. So,
Sa akin po, hindi po talaga. Sobrang red flag po sa akin ng mga taong nag-aawol. Gusto ko po as long as papasok ka sa company namin dati, make sure na cleared ka sa lahat ng mga iniwan mo. Ganun po. Pag may mga time naman po na, kunyari, may mga time na once lang siya nag-awol, I'll make sure naman po na sinasabi ko sa kanya na i-clear mo muna yung kailangan mong i-clear sa recent company mo. Kasi mahirap pong tumanggap nung may kaso or may mga awol something na cases po sa company nyo. Kasi nga, yun nga po, pinapahalagan din po namin yung ano namin, yung quality ng nire-recruit namin. So Sam, is it safe? Kunyari, aplikante, ikaw yung nag-i-interview sa ako yung applicant. Is Okay. it safe ba for me na sabihin ko na may mga companies ako na inabulan? Hindi. Hindi po. Pero, kailangan siguro maging honest tayo. It's all about the honesty and integrity din po talaga ng isang tao. Kung alam mo sa sarili mo na nag-owl ka or what, na gano'n, pwede mo sabihin yun sa recruiter, pero explain your side. Kasi baka naman po talagang reasonable yung pag-aawol mo. Like kasi may mga time kasi na yung isang tao nag-aawol siya kasi kinailangan siya ng family niya from his or her province, talagang kailangan siya, hindi na siya nakabalik due to some circumstances. May mga ganun. So, yung ibang recruiter naman, tinatanggap pa rin yun. Pero ako po kasi, I'll make sure na kung ganun yung reason mo, make sure pa rin na maki-clearance ka dun sa last company mo. Para mas okay po yung pag-transition niya from this company to another company. Ganun po. Okay. So ang isang aplikante nag-AWOL sa previous company, pwede pa rin silang makapag-clearance at makakuha ng COE. Tama ba? Yes po, actually yes. As long as na-process nila yung yung kanilang mga clearance. And according to, and mandated also ng DOLE. So whether you are terminated, awol or what, as long as inayos mo yung mga clearance mo po. So makakakuha ka talaga ng COE, entitled ka sa COE. So yung iba dyan, yung ibang company po kasi, hindi porket nag-awol ka, hindi na ibibigay yung mga last pay, Yeah. yung mga back pay, yung mga 13 month nila, COE, bawal po yun. So, yun po ang madalas na mali nung iba nung nag-aawol, yung hindi marunong maghabol. Kasi nahihiya na din po sila sa ginawa nila. Pero ang maganda po kasi doon is, i-settle muna talaga nila. Mag-clearance muna sila, mag-proper resignation sila. So, after that, ibibigay naman po talaga yung COE, last pay, and yung kanila pong 13-month pay. Marami lang talagang mga employee na hindi pa talaga knowledgeable. So, as for me, as a recruiter talaga, ang advice ko sa kanila is be knowledgeable, especially dun sa mga rights nila and dun sa labor law. Para alam nila kung kailan dapat na maghabol sa isang company or what. Is this something ba na makakakuha tayo ng copy sa labor website or kung saan Yes man? po. Yes po. Meron mga copy sa net yung regarding sa updated na po na labor law. Meron po sa internet po. Okay. So ito pa naririnig ko, Sam, naka red flag daw ang mga teachers at nurses sa BPO pa nag-a-apply. For me naman po, hindi. Kasi, ano naman, wala, as recruiter, it's not all about the ano talaga na profession, ganyan po. Siguro to some other companies, kasi madalas sa kanila is yung mabilis sila mag-change career. Mm. Yung parang kunyari, ginagawa nilang option yung BPO, na hanggat wala pa silang hospital na mapupuntahan, hanggat wala pa silang, hindi pa sila natanggap sa work nila into this certain school, siguro yun yung red flag sa iba, yung mga bigla na lang pong umaalis dahil nag-change career and mas pinipili po yung career na tinatahak nila. Siguro ganun din yung perspective ng iba. Pero for me naman, it's not all about the profession per se naman po talaga. So, let us not overgeneralize a certain thing po. So, kung ginawa nung isang tao, wag natin i-apply doon sa ibang tao. Kasi it's always the character of that person yung nagmamatter. Kasi hindi naman po natin masasabi na pare-pares tayo ng character. Hindi naman porket teacher ka, nag-BPO ka, mabilis ka na mag-AWOL dahil lang gusto mo na mag-change career. Pero yung iba kasi, it's always practicality that counts po talaga. Siguro kaya yung ibang teacher or nurse is change ng career kasi siguro mas nakikita nila yung sarili nila na on a practical mode. We are all surviving in this chaotic world talaga. So, wala na yung pride na okay lang sa kanila kahit wala sila dun sa
professional tinahak nila. Ang mahalaga is yung may sinasahod sila na maayos, nakakuha sila, nakakain sila, nakakapag-provide sila dun sa family nila. Saang part ba ng interview madalas bumabagsak ang isang newbie na applicant? Assessment po talaga. Assessment. Number 1 po yan, assessment. Yan po ang highest percentage ng ano. Kasi sa assessment, may iba't iba pong ina-assess sa'yo. Speaking, hearing, ganyan. Saka yung mga certain knowledge, mga theoretical knowledge. So mostly po talaga, assessment sila. And for that naman po, ang tip ko for newbies po na talagang gustong pumasa sa assessment is mag-search sila or mag-research sila about different assessment na ginagamit sa mga BPO companies. And then, mag-try sila maghanap ng mga informational or knowledgeable videos sa TikTok, sa YouTube na makakatulong sa kanila para pumasa sa assessment. Kumbaga yun yung foundation. Kung ikaw hindi ka bumagsak sa assessment, then how will you pass the other interviews? How will you pass the accounts na pupuntahan mo? Talagang importante po ang ang assessment kasi yun yung nagiging criteria namin kung saan ka pwedeng ilagay na account, kung anong account. Kasi may mga po yun may mga rate or mga grades kung after mo nang mag-assessment. So, bawat isang account po kasi sa BPO, merong mga certain range ng grade na applicable ka. Kumaga parang sa school lang din po. Kapag ang average mo nasa 89 to 95 o ikaw nandito ka sa section 1, kapag ang average mo 96 to 100, nasa special section ka, mga matatalino. Ganun po. Ganun din po sa may assessment talaga. So, kunyari, ang grade mo, kasi ang grading sa amin is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. So, kapag ang assessment mo is nasa C1 to C3 ka, medyo advanced ka, so doon ka sa medyo matataas na account. Meron ba tayong mga retakes pagka bumabagsak sa assessment sa online? It depends po yun sa recruiter. Yung iba, tinatamad, ayaw na nilang pag-retaken. Pero, siyempre, may mga quota po kami. Talagang pinapa-retake po namin sila. Yun lang din po, nasa din talaga ng, ng recruiter. Pero, mostly po, pinapa-retake po talaga sila. Twice or thrice, yan. Yun nga po, minsan nga po ako as a recruiter, ang ginagawa ko po, kaya po bumagsak po sila sa unang take nila. Gagawin ko po, bibigyan ko na sila ng tips and tricks para makapasa na sila dun sa second take nila. Okay. Pero bang times na may nag-cheat sa assessments? Sa setup po kasi namin, since work from home kami, siguro meron. Yung mga pinapasagot siguro, dun sa mga kakilala nila na may BPO experience. Kasi minsan kapag kinakausap ko po sila during pre-screening, parang nagugulat ako na ganito lang yung skills nila. Siyempre, nakakategorize nyo naman po. It's not all about parang ginijudge mo sila or what. Nakakategorize mo naman po sila. So, pag sinendan ko sila ng certain na assessment, nagugulat ako kasi yung communication level nila umaangat ng sobra, nagiging C3. So sabi ko, totoo ba to? Parang hindi ka panipaniwala. So pag gano'n naman po, ini-evaluate ko po talaga sa next interview. So, dun pa lang is something fishy na may nangyayari gano'n na, di ba? Totoo, sir. Parang nagugulat din talaga ako. Kahit yung mga yung mga upper ko po, or yung mga superior na recruiter sa akin, tinatanong ko po sila, na parang, kasi pala tong ganito? Kanya, oo, kasi baka daw pinapasagot sa mga kakilala. Kasi lang naman po yun more on voice. Voice and chat lang naman po yung sa assessment namin. So, talagang pinapasagot nila sa mga kakilala nila. May mga times din po na gano'n. So, kahit na gano'n, tapos maganda naman yung sagot nila sa final interview, all goods na yun, pasok na yun. Opo, pinapasok pa rin namin. Kasi, probably, pero binababa po namin yung account. Parang pinag-i-start namin sila sa beginning. Para ma-sure talaga namin kung fit talaga sila. Bakit sa typical na BPO, Sam, pare-pareho ng offer lagi? Sa amin naman po kasi, yan naman po, sasagutin ko yan sa perspective ng isang human resource naman po. Okay. Siguro kasi, bawat company po talaga, meron kaming base pay. Yung sinusunod na base pay for certain account or what. Kasi dun mag-i-start yung parang ginagawa po namin siya as predictive validity.
to some other people, yung predictive validity po, i-explain ko lang po. Uh, Isa siyang test, kumbaga parang not totally test, pero tinitest namin kung eto bang taong to magiging successful siya into other account pag nilagay namin siya dito sa mababang account. Kumbaga tinitest po muna namin siya kung kaya niyang ma-conquer yung mga challenges doon sa mababang account. Pero kapag mga tenure naman po, mga tenure na mga 5 years, 2 years, yan, may mga experience na talaga. Doon na namin sila nilalagay sa mga account na talagang deserve nila. Ganyan po. So, there are accounts na talagang, let's say, kahit 5 taon na ako sa previous account ko, tapos, yung kasabay ko sa newbie pa lang, may times talaga na pareho lang kami na sweldo, no? May times pong ganun, pero so far, sobrang minimal na lang pong sobrang minimal lang po mangyari yung ganun. Okay. Sobrang, lang po, sobrang konti lang po. Kasi, parang po yun parang unfair po dun sa may experience na i-base pay siya, katulad nung, sabihin natin, nung newbie pa lang. So, madalas po kasi kapag may experience ka na, talagang ilalagay ka na dun sa may mismong kung saan ka nasanay na account, or depende rin po yun doon sa magiging result ng assessment mo. Kasi madalas kapag mga 5 years na po, ang madalas din ang score sa assessment, mga nasa C1, C2 na po. So talagang doon na sa matataas na account namin sila nilalagay. Ito pa napansin kong isa. Makikita ko sa Facebook may mga post, super ramping daw. Pero may mga comments din sa baba. Akala ko ba ramping kayo, pero bakit bagsak ako? Pag ganyan po kasi talaga, syempre yun nga po, may mga assessment po tayo na sinusunod. Hindi naman po porket ramping tayo, tatanggapin na natin lahat. Kumbaga may qualifications, may criteria din po tayong sinusunod. Especially yung mga recruiters. So, hindi po porket ramping tayo, sure na agad napapasa ka. Yeah. Ganun po. Wala naman pong sinabi dun na, wala naman pong naka-disclose na message na ramping kami, papasa ka. Wala naman pong ganun Okay. Sinabi lang doon na ramping kami, okay. Then, if you want to apply, then go apply for it. If you pass, then congratulations. Then, if you didn't pass, then, try again. Ganun po. So, ito naman may nakikita naman ako, caravan naman. So, mga job fair. Mas madali bang mag-apply doon? Or pareho lang din yun? Same lang naman po. Sobrang same lang po niya. Kasi, pareho lang naman po yung assessment na ginagawa ng mga recruiters from the from office base, from the work from home, and din dun sa mga nagkakarapan. Same lang naman po. Kasi meron din po kaming sinusunod na talaga na mga qualification and criteria. Hindi naman po porket nasa karaban ka, mas madali kasi mas matutulungan ka nung recruiter, or ensure na ng recruiter na papasa ka. So, hindi po namin pwedeng i-ganon. Kasi nawawala yung quality nung company mismo. Parang yung mga nakakapasok, hindi na nagiging maayos. Okay. So, siyempre nga po, as someone na nandun sa company, mini-make sure din namin na naalagaan din po yung quality ni company. Hindi lang basta tanggap lang po ng tanggap dahil ramping or what, or dahil maraming hiring. Talagang pinapangalagaan din po namin yung sa qualities na pinoprovide ni company. Kasi bawat company po may mga kanya-kanyang clients. Yeah. So, hindi po maganda yung okay sa ganitong company, okay lang ba sa'yo na yung i-handle mong, yung mga nag-handle sa client mo, hindi marunong sa ganitong account or what. Hindi po siya ganun. So, during interview, Sam, ano naman yung mga binabantayan mong movements ng mga applicants na red flag? Kapag feeling ko na nagsisinungaling na sila, kasi madali po akong makaramdam kung nagsisinungaling na talaga yung mga applicant. Yung hindi na mapakali kapag may sasabihin silang certain thing. Like, kunyari, ganito, 5 years na ako sa ganitong company, ganito. May award nga ako na ganyan Mga ganun po. Tapos, hindi na sila mapakali. So, ang fidgety, yan. Siyempre, may formal way po kung paano nag-i-interview. Make sure na sit up straight, and then, maayos yung convey mo, pakikipag-usap mo dun sa recruiter, and nakatingin ka talaga sa mata ng recruiter. So, mostly yun ang mga mga good points. Pero,
kapag nagigets ko na yung fidgety, yung parang ganyan ng ganyan. Tapos yung parang, yung kausap nyo is tropa mo lang. Walang boundaries. Hindi na nagsiset ng boundaries dahil lang tinur na sila or what. Yung parang kung kausapin ka, parang matagal na kayo magkaibigan, ganun po. Or yung iba naman po yung kung ano-ano yung ginagawa, nagfi-fidget, yun nga po, nagfi-fidget yung nagkukuyakoy. Was there a time na napikod ka sa ina-apply, sa ini-interview mo? Meron po, once, yung kuyakoy siya ng kuyakoy. Tapos sinabihan ko na po siya. Then, ginawa niya pa rin po after siguro mga 2 minutes. Kuyakoy pa rin siya. Tapos, mga siguro nakatries na po akong saway. Then, ang ginawa ko na po nun, tinapos ko na po agad yung interview ng maayos. Then, yun po, in-inform ko siya na di talaga siya natanggap. What about naman, Sam, sa resume naman? Paano paper screening normally yung ginagawa ninyo? Sa resume po, ako po kasi, as someone naman po na nasa HR nga po, tinitignan ko po kung maayos yung resume. Kasi medyo masakit sa mata yung maraming kulay. Mas okay sana yung kahit plain lang. Yung Harvard, yung Harvard template. May makikita po silang mga ganyan template sa internet. Meron din po mga libreng template for that. Harvard template ng resume. Mas okay po kasi yun, mas formal tignan, mas maganda, mas maayos. And then make sure po na kung may mga experience sila, naka-indicate doon sa mga experience nila or sa mga experience nila, yung mga nila, job description nila, para malaman din namin kung fit ba sila into this work or hindi. Or into this account or hindi. Ganun po. So let's say, yung experience niya, walang kinalaman sa BPO, is it okay pa rin ba na ilagay dun sa resume yun or kahit wag na? Sa outer industry po, pwede naman po. Pwede naman po. Pwede pa rin po siyang ilagay. Kasi possible po kasi na yung iba, namamali lang yung wordings. Yeah. Kaya minsan po kapag kung ano nakasulat, kahit na browse ko na po yung resume nila, tinatanong ko pa rin po yung day-to-day basis nila, kung ano ba yung mga ginagawa nila. Kasi possible po kasi na talagang may mga outside the job description pa silang ginagawa. Yung objective ba, binabasa nyo pa ba talaga yun? Or hindi na talaga? Parang wala na nga po siyang sense. Diretso na po agad kami sa experience, sa experience after nun, yung educational nila. Then yun, interview mostly mag-rely lang din kami sa mga background. Tapos ayun po, as someone din po na recruiter or as someone in the HR field, I make sure din po na hindi nagkakaroon ng negligence hiring. Pag sinabi po natin negligence hiring, yung hindi nababackground check ng maayos yung applicant. So, bago po namin i-hire yung isang applicant, talagang nababackground check siya. Whether nakapasa ka sa interview na to, whether napasa mo yung mga assessment, we always make sure na nababackground check namin sila. Kasi there's an instance po, actually twice ko na siyang naranasan as a recruiter. Lahat ng sinulat niya dun sa resume niya is fake. Oh. So, kung hindi ko pa po i-contact yung mga company, kasi sure ako, kung ano po yung nilagay doon sa reference, yun yung mga ka-close nila eh. Yung kayang magsabi ng kayang i-mislead yung yung information about them. Kaya ang ginagawa ko po, yung company po mismo yung kinokontak ko. And nagtatanong about that certain person. Then luckily nga po yung iba talagang sinasabi na hindi po siya ganyan. Kasi one time po nagtanong po ako, what is your expected salary? Ang kinukuha niya expected sa akin nasa 50, 60 ganyan. Tapos tinatanong ko yung mga previous niya pong mga salary. Sabi niya po nasa 80 na daw siya, ganyan. Syempre magtataka ka, di ba? From 80, bakit ka bababa ng 60 to 50? So, doon po, tinatanong ko. And then, malaman ko, nasa 20 plus lang, ganyan. So, may na po. Kung hindi honest and walang integrity yung applicant, talagang nire-reject ko po siya. Kasi, honesty and integrity, especially po sa, credentials ng isang applicant, yun po, importante po siya. Would you pass someone out of humanitarian reason? Talagang walang skills? Yes po. Kasi po, as someone who's graduate with degree of psychology, I believe that we should be
compassionate, and we should be empathic all the time po. Kasi we don't know the skills of a person unless otherwise na-train natin siya. Lahat naman po tayo nagsimula sa zero eh. Kumbaga, finifit ko lang yung sarili ko doon sa shoes niya. Kasi may, actually, all throughout my career, yung mga ganyan po, mga tinatanggap ko out of humanitarian reason. Sila pa po yung nagsasucceed sa buhay talaga. Ganun po. So, minsan may mag-message sa akin sa Facebook account ko na, Sir, ako yung pinasa mo dati na walang skills. Ngayon, TL na ako sa ganitong company. Oh. Ayun, mga ganun po. Kaya nakakatuwa, nakaka-proud. Kasi from zero, talagang ginawa nila yung best nila to step up para makasabay dun sa Agos. Kasi yung mga yan po, pressure din sila eh. Siyempre, pag nakita nila na magagaling yung mga kasama nila, imposibleng hindi nila tatapakan yung ego nila. So, they will make their own ways para mag-improve talaga. And yun yung gusto ko dun sa mga tao na Okay, Sam, ano yung mga let's say, top 3 na mahihirap na questions para sa isang newbie na applicant? Ito, top 3 po. May mga newbie kasi na or tenured na applicants talaga na mayayabang. Mga mahangin. So, ang number 1 ko po talaga na tinatanong sa kanila, why I should not hire you. Another thing, number 2 is yung, how will you describe to a blind person the color of red? And then number 3 is, if you're in my position, what will you ask? Yung iba, sinasagot siya like, play safe lang. Pero may mga kanya-kanyang atake kasi talaga doon sa mga tanong na yun. Doon sa unang question na why should I not hire you, in your personal opinion na Sam, ano yung pasok na sagot? In my personal opinion, for me, okay lang yung kasi may weakness naman na bawat isa. Okay lang yung sabihin mo yung mga weakness mo, but make sure na i-compensate mo siya. Paano compensate? Like, kunyari, weakness ko yung ganito, but lagi mo sasabihin na, but I'm trying to improve myself to make that weaknesses to be my edge or advantage towards other people. Dapat hindi mo siya, hindi lang siya basta weakness mo siya, ganyan, and wala ka nang ginagawa para ma-improve. Kasi ang tinitignan lang namin, especially ako, tinitignan ko lang po doon is yung kung paano, ano ba yung mga weakness mo and ano ba yung mga ginawa mo para ma-improve mo yung weakness mo. Kasi kung sa susunod, pag pumasok ka na, sabihin natin, stress, number 1 kasing kalaban ng employee. Stress ka. Oo, stress ka. Anong gagawin mo para hindi ka na ma-stress? Anong gagawin mo para mas masatisfy ka pa sa work mo? Kung stress ka, kung dun pa lang sa why I should not hire you, hindi mo na alam kung paano susolusyonan yung mga bagay na kung saan ka kulang or mahina, then yun, parang mahirap nang mahirap nang i-compensate yun kapag nandun ka na mismo sa situation. Valid reason ba ang gusto ko na mataas sa sweldo kung ba't ako mag-apply sa company mo? Yes po. Valid naman po siya. For me, valid siya. Kasi, as someone who's in a HR profession po talaga, ang binabayaran mo is hindi yung hindi lang yung position basta. It's always the person. The skills of a person, yung talents niya, yung oras niya. Number 1 rule ko po kasi, even sa akin po, I don't settle for less. I always make sure na alam ko yung value ko. Parang ganito lang po yan eh. Iaantin tulad ko po yung talent ng isang tao sa isang bote. Dito sa Manila, ang isang bote ng, sabihin natin yung maliit na bote po ng tubig, aabot lang po siya nasa 20-26. Pero doon kayo sa Boracay, magkano ang bote ng isang bottled water doon? Aabot siya ng 2,000. Anong lesson doon? Pumunta ka doon sa place na alam mong worth mo. Alam yung worth mo. Diba? Ba't ka mag-settle doon sa place na hindi alam yung worth mo? Para mong pinapagod yung sarili mo out of charity works. Pupunta ka doon sa place na dapat alam yung worth mo. Yung ita-treasure ka. Yung makikita yung efforts mo. Yung gagawa sila ng paraan para mas mag-grow ka pa. Kasi number 1 po yan. Actually, number 1
why nag-stay sa isang organization is that nakikita nila na inaano sila, pinapahalagan sila ng organization yan. Nakikita nila din yung growth, nakikita nila din yung compassion ng company towards them. Nakikita talaga nila na pinapahalagan sila. So, yun po. So, valid na valid po yun na pag sinabi sa akin, gusto ko ganitong sahod eh. Okay, then let's make sure na papasa ka muna sa mga criteria before I'll give you that certain kind of salary. Ganun po. So, yun na nga ma-apply ko sa mga tao, especially hindi lang sa mga tao na sa BPO but also in the other fields. Do not settle for less. There's a place out there na para sa'yo, na papahalagahan yung talent mo, yung skills mo, yung oras mo, and yung buong pagkatao mo. Pag ang recruiter nagtanong about sa salary, tapos magbibigay ng amount yung applicant, and then mababa doon sa offered nung account, paano nyo hinahandle yun? Pag mga ganun po, mostly po, tinatanggap po namin yung mga expected salary nila. But, pag nandun na po sila sa mismong account na yun, binibigay po namin yung deserve nila na sahod. Nangyari po, nag-expect lang si certain employee, nag-expect siya na ito po yung budget ko eh. I mean, ito yung ito yung expected salary ko. Sabihin natin mag-down tayo na 22K. But yung certain account na yun, siguro siya. Ang budget for salary is nasa 35K ganyan. Pag gano'n naman po, nilalapit po namin yung salary. Ginagawa namin mga nasa 32K, 3K, 34. Okay. So, kaya nagugulat po yung iba na pag nag-JO na po, parang hindi po ito yung kinuha kong, or yung expected salary ko. Yung iba natutuwa. Pero yun naman po kasi, dapat kung anong deserve ng tao, binibigay natin. Meron ding chances na yung gusto kong salary is ito, pero yung offer ng company is hanggang dito lang. Nagagawa ba ng paraan yun? Or wala talaga? Opo, nagagawa naman po paraan. Nag-meet halfway po kami. Pag ganyan, pinag-uusapan naman po na na ito lang yung kung hanggang saan mo ba kayang babaan yung sahod mo. Kung hindi talaga kaya, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng accounts na mas malapit doon sa sahod na hinihingi niya. Then tinitignan namin kung pang doon talaga yung skills niya. Pag hindi siya pumasa, ibig sabihin parang hindi pang doon yung skills niya. So, naman namin siya, tinatapat namin siya na I'm sorry pero you didn't pass this kind of skills and qualification for this account. So, ganun po. Ano naman yung tinatawag na salary analysis? Parang narinig ko before yun, nag-a-apply ako dati. Tapos, yun nga, waiting ako because of salary analysis. Ano yung salary analysis na tinatawag? Salary analysis po, from the word itself po, yung ina-analyze po namin kung ano yung bagay na salary sa'yo. Based on experience mo, based sa skills mo, based sa mga assessment mo, and yung performance mo sa interview. So, doon po namin tinitignan lahat yun. Marami rin po kaming criteria. So, ganun po siya. Kasi hindi po kami pwedeng basta-basta lang magbaba ng value. Ina-analyze pa po namin kung ano yung salary na deserve mo at mag-fit sa'yo. Going back doon sa paper screening, Sammy, may mga nababasa kong article na mas maganda pa rin daw na ang pinipaste mong picture is yung totoong picture versus dun sa scan picture. Totoo ba yun? Meron ba siyang bearing? Yes po, may bearing siya. May bearing siya. Tinitignan pa rin po namin yung But, may bearing siya pero may bias. There's always a bias in picture. Kaya minsan po, mas applicable na wag na lang maglagay ng picture. For me po, mas applicable siya. Kasi nagkakabias eh. Kasi isipin mo, ikaw recruiter. Ikaw, maganda tong babae. Totoo po yun. Facial bias, yung tawag doon. Yeah. And ang tawag po doon is face validity. Itong magandang babae na to, imposible naman na hindi may papasa sa interview yan dahil hindi siya maganda. Napaka-hypocrite po nung term na parang hindi ko siya ipapasa kasi ganito ganyan. Nagkakaroon po talaga ng bias dyan. So, I'll make sure po talaga na sa akin po, syempre, graduate din po ako ng
course na psychology. So, tinatanggal ko po yung mga external bias. Kung may picture siya, hindi ko masyado papansinin yung picture niya. Nag-rely po ako masyado sa skills lang. Okay. Um, yung padrino na Filipino culture, nangyayari pa ba to ngayon? Yes, sobra po. Sobrang nangyayari siya. Hindi lang sa BPO, kundi pati sa mga government and other private companies. Sobrang nangyayari siya. Okay. So, ang aplikante mag-apply sa BPO, tapos ano yun, may sasabihin pa siyang ibang bagay or pag nakita niya yung character reference, andun yung pangalan, that's it. Pag mga ganyan lang po, depende pa rin po siguro sa recruiter. Parang, syempre, siguro yung ibang recruiter, friend nila yung nakalagay dun sa reference. Possible na ipasa nila. Pero po, nakadepende talaga siya sa sir, sa may mismong kung sino yung nag-evaluate ng resume or kung sino yung recruiter. May mga taong nagpapadala sa Padrino system dahil matagal na si ganito, si ganyan, nire-refer niya to, tatanggapin na. Pero ako po kasi talaga, I believe in, naman po, equality. Talagang, binibigyan ko pa rin ng chance yung isang aplikante na, siya, ilabas niya yung skills niya. Kasi hindi naman, kung nagkaloko-loko naman po, hindi naman yung nag-refer sa kanya yung sasalo sa kanya. Siya pa rin po. So, yun po ang inaano ko. Hindi porket may kilala kang mataas or may kilala kang matagal na, papasa ka na. Titignan muna natin sa skills. Yung initial interview na tinatawag, yung tell me something about yourself, yung interview na ba yan, that's already counted na ba yan? Or it is just an interview na to set the mood or the stage? Hindi po. Counted na po talaga siya. Oh. Kasi dun sa tell me about something yourself pa lang, nagba-background check na kami agad eh. Tinitignan namin kung anong skills mo, kung paano ka ba as an employee based sa mga dati mong company. Talagang may bearing pa rin po talaga siya. Tinitignan namin kung pasok ba yung mga certain view mo sa views namin. Tignan namin kung yung value mo ba is pasok sa value ng company. Ganun po. So may bearing po lahat. Kunyari nag-AWOL ako, hindi ko dineclare sa resume ko. Paano nyo malalaman nag-AWOL ako? Nagano po kami. Nagkatawag po kami ng mga company. Yung mga dating company po. Nag-reach out po kami sa mga dating company. Kasi pag hindi ka nag-reach out dun sa mga yun, tapos may mga nakapagok na lagi nag-aawol, ang tinatawag po namin dun sa term namin sa psychology or sa HR ay negligent hiring. Negligent hiring. Yung paano kung ano talaga, hindi ko nilagay yung company name. Syempre, wala kang tatawagan. Pero nag-AWOL ako. There's always a way naman po. Parang una yung reference. Tatanungin namin kung alam mo ba kung saan pang mga company pumasok si ganito, si ganyan. Oh. Parang sabihin, sa ganitong company. Then mag-reach out kami doon. So, malalaman mo para yun. Itatanong po namin kung naging employee po ba si ganito, si ganyan. Mag-i-email po kami. So, yun po. Okay. Grabe. Guys, kung marami kayo natututunan ngayon kay Sam, please don't forget to subscribe, like, and share. Okay, now let's go back to Sam. Okay, Sam. What about naman yung mga managerial level? Do you also interview those kind of positions or sa agent lang post? May mga time po na naka-interview ako ng mga ganong level. Pero mostly po talaga nasa agent lang po. Okay. Pero yun, nagkaroon naman po ng mga time. Mga twice or thrice po. Pero yun po, iba po ang evaluation ko doon. Hindi siya kasing lenient ng agent. Pag mga managerial type na talaga, talagang sobra na po yung yung higpit ko sa kanila. Kasi you're applying for a managerial Hindi ka na nag-a-apply for for certain agent lang. Titignan ko kung maayos ka ba magpalakad or maayos ba yung system mo as someone na nag-a-apply, kung magiging maayos ba yung leadership skills mo, kung paano mo i-resolve yung ganitong issues. Kailangan pong ano ba yung word? Kailangan po nating tingnan din dun sa nag-a-apply. Okay. So now, Sam,
we're down to our last question. Well, actually, hindi naman talaga question. Pero, ano yung pwede mong may advice doon sa mga newbies na gusto mag-apply sa call center? Sa mga newbies na gustong mag-apply sa call center, first is do some research. Educate yourself. Make sure na knowledgeable kayo, especially dun sa mga papasukan nyo. Hindi porket gusto mo lang pumasok agad. Kumbaga, bakit ka sasabak sa gera na wala kang bala? Pangalawa, kung ikaw yung tipo ng newbie na paulit-ulit na bumabagsak, huwag kang panghinaan ng loob. Pag bumagsak ka sa isa, bangon lang. Do some research, make sure na sa susunod mo, kumbaga, nabawi ka ng sobra pa sa 100%. So, kapag ganun, try and try lang. Hindi naman porket nag-fail ka dito, fail ka na rin sa iba. Maybe, siguro destined din ni God na baka dito ka ilagay sa ganitong situation or baka sa ibang company ka talaga, hindi para sa company na to. Try and try lang. Wala namang masama sa pag-try. Tandaan natin na libre lang din mag-try at libre lang mangarap. So, sulitin na natin. And another thing is, yung always be humble siguro. Kasi nag-i-start ka sa industry ng BPO. Iba yung kung mayroon ka mang experience sa ibang bagay, hindi siya makakount kapag nandito ka na sa BPO. Kumbaga, iba na yung culture, iba na yung system. So, make sure na lahat pa rin aaralin mo. Make sure na may respeto ka dun sa mga taong nakakasalubong mo. So, ganun lang naman po, sir. Okay, thank you so much. Let's give it up, Sam! Thank you po.